Or Ang tatamad magbihis! Saka ayaw maglaba ng mga ano. Kaya sabi na, uniform na lang kami. Oh, tinan mo, naka-uniform na naman siya. Naku, nagalit na naman sila sa akin. Usap-usapan ngayon sa social media ang TikTok video ng aktres na si Chris Bernal matapos siyang batikusin ng ilang netizens kaugnay sa suot ng kanyang mga household staff kapag nasa pampublikong lugar. Diretsang sinagot ni Chris Bernal ang mga puna ng netizens na nagtanong kung bakit naka-uniforme pa rin ang kanyang mga yaya kahit nasa labas ng bahay. May ilan pang nagsabing mas dapat daw ay nakakaswal na damit ang mga ito. Ayon kay Chris, malinaw niyang ipinaliwanag na personal na desisyon ng kanyang mga staff ang pagsusuot ng uniforme at hindi ito ipinilit ng aktres. Upang patunayan ito, isinama pa niya sa video ang isa sa kanyang staff na si Ate Tina. Sa TikTok, sinabi ni Ate Tina na mas pinipili nilang magsuot ng uniforme dahil mas nakakatipid ito ng oras at iniiwasan ang abalang pag-iisip kung ano ang isusuot araw-araw. Para sa kanila, mas praktikal at komportable ang ganitong setup. Ipinagtanggol din ni Chris Bernal ang kanyang relasyon sa mga taong nagtatrabaho sa kanyang tahanan. Aniya, may respeto at maayos na samahan sila ng kanyang mga staff at wala raw masama sa kanilang napagkasunduang sistema. Sinagot din ng actress ang ibang issue, gaya bakit hindi pantay ang kanyang dibdib ang naging guesting sa programang Showtime. Sa huli, hinikayat ni Chris Bernal ang publiko na itigil ang pagbibigay ng malisyosong kahulugan sa mga simpleng bagay, lalo na kung wala namang naagrabyado. Paalala niya, hindi lahat ng nakikita sa social media ay dapat husgahan agad. Sagutin na nga natin to once and for all para tumigil na kayong lahat. Pinainit yung ulo ko. Bakit naka-uniform mga yaya mo? Dapat pinabihis mo man lang. Alam nyo, bago sila pumasok dito, tinatanong namin sila, gusto mo ba ng uniform o ayaw mo? Karamihan sa halos lahat ng mga naging kasambahay namin, gusto nila may uniform. So, binibigyan namin sila ng uniform. Ngayon, choice nila yan pag lalabas. Tinatanong din namin sila, lalabas tayo, gusto mo bang magpalit, ganyan. Alam nyo, hindi ko alam bakit ayaw nila magpalit. Pwede naman silang mag-dress, pwede silang mag-spaghetti strap, gusto nyo magtangga pa sila. Ayaw talaga nila magpalit. So, anong gusto nyo? Pilitin ko sila, yung magmakaawa ko. Sige na, ate, magpalit ka kasi mababash ako. Aawayin nila ako. Magpalit ka, parang awa mo na. Magpalit ka ng casual kasi ako. Alam nga naman, ganunin ko pa. Alam mo, pilitin ko yung tao. Ayaw nga nila magpalit. Diyos ko. At saka parang kung mambash naman kayo, parang ako lang yung kaisa-isa sa mundo na may mga angels o helpers na naka-uniform. Ang dami-dami din namang mga artista, mga taong naka-uniform din yung kasama. Pero bakit parang galit na galit kayo sa akin? Ano bang ginawa ko? Nasaktan ko ba siya? Ay, naku. Ay, Ate Tina! Ikaw nga mag-explain sa kanila. O, eto si Ate Tina. Siya talaga yung kasama ko dito. At saka kung mapapansin nyo, yung kasama niya dun sa isa pang video na angel namin, naka-casual. Kasi nga pwede naman talaga sila magpalit. Anong masasabi mo? hello. Wow! Formal naman. Ano po, okay lang sa amin. Talagang kami yung may gusto na mag-uniform. Wala nang palit-palit kasi diretso na. Ayaw na namin ng more time na magbihis-bihis or... Ang tatamad magbihis! Saka ayaw maglaba ng mga ano. Kaya sabi na, uniform na lang kami. Oh, tinan mo, naka-uniform na naman siya. Naku, nagalit na naman sila sa akin. So, okay lang. Walang problema. Okay lang sa kanila yun. Choice talaga nila yun. Kaya, tahimik na lang tayo. Kayo ang madudumi talaga utak eh. So, thank you. Thank you. Hindi pantay ang pagkakagawa. Nako, ayan na naman kayo. May makita lang kayong bago, akala nyo may pinagawa na agad. Minsan, syempre, may padding lang. Nung time na yon wala akong bra, kaya medyo lawlaw yung boobs ko. And syempre, breastfeeding ako. Alam nyo, kapag breastfeeding ka, may tendency talaga na magsag yung breast mo at may tendency talaga na hindi pantay. Alam nyo kung bakit? Kasi syempre, hindi naman equal yung milk nung nasa kaliwa at nasa kanan. Hindi rin equal yung pag-inom ni baby dito sa kanan. Kahit ilang beses ko siya i-switch, hindi magiging pantay yun. Ang hirap nyo naman eh. O, tapos ngayon, sasabihin nyo, yan, may nakikita na naman kayo. O, parang pantay. At saka alam nyo, marami talagang hindi pantay sa akin. Kahit yung mata ko, mas maliit yung mata ko dito sa kaliwa. Kahit yung butas ng ilong ko, mas maliit yung dito. Okay na po ba yun?
Ang cute mo sa It's Showtime, bigla kami naging fan. Wow, thank you naman. Ang sweet naman yan. O, diba may naging fan pa ako? Pero ang dami rin talagang nairita sa akin at saka sinasabi nila ang OA ko daw. Pero alam nyo, ang OA ko talaga. Ito kasi yung kwento nun. Before kasi yung live, nagkaroon ako ng chance to meet the other hosts like sina Vong, sina Jong, sina Teddy, sina Darren, sina Miss Karil, sina Chang Ami. Lahat sila na-meet ko na before the live. Niyaya pa nga nila ako kumain sa dressing room nila. Pero hiyang-hiya talaga ako kaya nag-hi-hi hello lang ako. Tapos, dun lang talaga sa stage, dun lang talaga sa live, dun ko lang talaga nakita si Meme Vice. At saka sa tagal ko na sa showbiz, first time ko siya makita. Hindi ko akalain kasi fina-follow ko lang siya and then syempre lagi siya nasa FYP ko. Tapos nakatabi ko siya, nahawakan niya ako, parang hindi totoo. OA. Ready, somebody everyone? Kukuha ng camera na. Ha? Sayo kayo pag may puso kayo. Ha? Naintindihan, players? O, yung 8 na lang, ha? Oh my God! Okay, try natin yung ikot. Opo na kayo. Sinabi ko na sa inyo kung paano kanina